mga damage. Ay. And okay, ito po yung ating mga delivery partners. May bago po tayong delivery partners. Since sa Manila po, nagkaroon na rin ng JNT, no? Yung iba po aware na rin dyan. Ang cut-off time ng JNT is 2 p.m. Then 2:01 onwards, kinabukasan na po ang process noon. But yung until 2 p.m. po, ano yun, pipick upin na po yun ni JNT para mai-process for tomorrow. So JNT naman po sa Manila, mabilis naman siya. Kaya ang remittance din niya naman mabilis din po. Kaya reliable din naman si JNT sa atin. But yun nga po, may return fees. And then, may bago tayong partner, si iDeliver. Ito po is, ito ang good news din. Kasi wala siyang, si iDeliver, para din natin siyang own rider. Kasi, pwede nating i-request sa kanya, mai-ship ulit yung ating parcels. Pero ito po, sa own rider po kasi natin, pwede nating at least i-request kung halimbawa po, yung mga request na pwede bang balikan ulit, makokontak agad natin si rider. Yun po sa kay own rider, nakokontak kasi agad namin si rider. At pwede na, may nag-request na client na kung pwede siyang, distributor na pwede siyang balikan si client. Ayan. Kung nasa area pa si rider, pwede naman po yun sa own rider natin. Kay iDeliver naman po, third party pa rin siya. But, yung mga requests, upon return po ng parcel. Kasi mag-i-status naman po siya. Mag-update po. Mag-update naman po si yung sa website ni iDeliver, doon po yung makikita yung mga status. And then, but wala siyang return fees. Kaya, compare kay JNT, mas better, mas parang ano din natin to, parang makakompare din natin as own rider natin si iDeliver. Ang cut-off po natin, ito po ang system para at least aware kayo. Hindi na po kami mag-inform kay distributor or kay admin na ito ililipat namin kay iDeliver. Ito idilipat namin kay JNT. This is existing policy na po. Nung nag-update kami last, nasabi na rin po yun na hindi na rin po kami mag-i-inform. Ang unang dahilan, syempre po, para mas mabilis nating magawa ng paraan at hindi nag-run yung time. Para hindi masayang yung ating mga orders. Kaya, company decide na magkaroon pa ng isang partners, no? Nabuo si iDeliver kasi po, may mga concerns na alternate yung area ni rider kasi nga po kulang. Diba po? Kulang yung parcel. Kasi po solo, sa own rider natin, ang tinatakbo lang po nila is ang ating products. Po. Hindi katulad ng iba na, yung mga third carrier, marami silang mga ibang kinikater. But ang naging encounter ng mga nakaraan at naging solution po, ang company is nag-provide din ng another solution para sa ating mga distributors. Ayun nga po, yung magkaroon pa tayo ng isang partners. Which is yung iDeliver. Dito po, pwede yung i-track yung ating mga parcel online. Dito po sa website na to. Ayan. Try ko nga kung papasok. Hindi pala. Ayan. So, yan, parang JNT lang po yan kung nagtatrack, aware naman siguro kayo sa pagtatracking natin ng parcel, no po. And then, ang isa pa pong advantage, mas mabilis po ang remittance ng ating makaka-click delivered po agad kinabukasan yung inyong mga parcel. Pag nakita na po sa status kasi namin, ang system po kasi, ang po namin is once na ngayon siya na-ship,
nga siyang deliver, kinabukasan po, click delivered na po yun. Parang ganun po sa ating own rider po, di ba po, delivered na rin po agad. And then, maire-remit na rin po. Oh, saan ako? Asan naman yun? Okay, ito, ano lang to, pag talagang mayroon kasi kaming mga na-encounter na talaga nagmamadali, no? Gusto talaga nilang makuha agad yung item. Pero syempre, itong special delivery medyo expensive to, no? Para aware lang din. So, alam naman natin si Lalang kung may sarili siyang rate. Depende sa layo, sa sa distance nung ano po. May sarili siyang application. So, pwede niyo siyang i-offer but payment first, no po. Sa NCR din po ito applicable lang din. Pero yun po, yun po makapag-communicate sa cashier para at least ma-verify yung payment niya, and then after that, dun lang po kami mag-process kung gusto niyo po siyang special delivery lang. And then, i-inform niyo rin po si client na siya yung magbo-book. Kasi po kung hindi po pwedeng si cashier ang mag-book ba dahil ang pin location is mas aware at mas mahirap po para mas aware si customer. So, sa NCR naman, ano naman sila Lambe, kilala na siya for delivery, no? So, yung kanyang process, pag bumibili tayo sa ibang merchant, di ba po, tayo yung nagbo-book pag gusto talaga nating makuha rightly yung immediately yung ating product na gustong bilhin, ganun. So, ayun nga, payment per siya. Pero yung SF separate po siya, ganyan. Ganyan ang system ni Lalam pag gusto lang po ni customer, pwede niyo rin pong i-offer yun. And then, balik tayo sa COD process. Ayun po, pakita ko lang din kung paano pina-process ang COD. Para maging aware din kayo, ito po, ito po yung dashboard ni cashier. Makikita dyan, andyan ang mga areas kung ano yung kung anong covered ng Manila, kung ano yung pumasok na order at kung ilan yung order sa araw na yon. And then syempre details ng client. Ayan. Okay, contact info, name and address and landmark. So wag pong kakalimutan landmark para at least mas madaling maano ni rider, malolocate ni rider. And then maiwasan po yung maibalik siya. Kasi sayang din po sa pagkakataon na nandun na si rider, hindi rin niya malocate. Hindi rin po sila kikita pagdating sa own rider natin. Kasi commission basis po sila. And then, after pag nakapasok na, cut-off time po, ulit is 2 p.m. No po. Sorting process, preparing ng itinerary na yan ng cashier. Prepare na po ni cashier yung itinerary ng araw na yon. So, dumadaan po yan sa quality control. Ayan. Sine-check po yan isa-isa. And then, ngayon po, thank God naman, before po, mga nagsisimula pa lang si COD, medyo marami talagang reklamo na, complain na na walang, kulang, ganyan. Ngayon naman po, awa Diyos, at nakuha na rin namin. Ayan, naman po, nag-improve, no? Medyo, nag-improve naman po ang ating process. Kaya, ngayon, parang siguro sa months or isa, dalawa, ayan. Kaya, syempre, proud din nun na nagkaroon din ng improvement dun sa part ng ating ayun. So, ano po ba? Okay, packing, ayan, checking. Bago, yung meron po silang, pag receive po ni customer, marireceive nila, parang no video, ano pa yung nakalagay dito?
Ano po, kailangan nakalimutan, hindi ko mabasa. Ayan, meron po siyang label na kailangan proof of picture and video. Ayan. And then, pag own rider po, Chantal packaging po yung marireceive nila. Pag third party, yung ang marireceive nila, ang packaging pa lang nun is yung either I-Deliver or yung JNT natin. And then, releasing and validation. So, 5 PM po, i-release na kay rider yung parcel. And then, si rider po, magko-confirm yan. Mag-text and call na po yan kay client. Para sa itinerary niya kinabukasan, advance po yan sila magte-text para at least alam nila yung magiging route nila at hindi sila maging pabalik-balik din sa area. So, upon release din, before release, syempre, kukunin na rin po nila magre-remit sila. And then, this is the time na pag nakapag-remit na po si rider, this is the time naman ang ating cashier is mag-update ng status sa ating dashboard. So, 5 p.m. to 7 p.m., yan na yung return process. And then, mag-click delivered na po ang ating cashier. So, cashier must call all returns parcel to verify the remarks of the rider. So, cancel, ito po yung mga reasons. No? Cancel, reschedule, lack of information, address, landmark, or no response. Yan. O kayo iba po, change order and need ng other contact number kasi po hindi siya malocate. Ito po is mapupunta sa pending status pag hindi na po na pag hindi po nakapag-respond sa call. Yan. Incorrect contact number. Yan. Mga pending status po yan. And yan po, pa-check din po sa mga dashboard nyo pag nasa pending status na pwede nyo po i-follow up sa amin yan. And then, everyday naman din po magno-note si cashier para ma-update yung inyong mga shipment. And then, yung mga automatic cancel nga po, yung sinabi ko kanina, third